Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad! Ngayong araw ng Lunes, October 28, 2024, kabayan, update lamang po tayo sa binabantayan nating Bagyong Leon. Sa kasalukuyan, kabayan, ito po ay namataan sa layong 950 km east of Northern Luzon at may maximum sustained wind po na abot po ng 85 km per hour. At ito po ay nasa category tropical storm na kumikilos pa westward at 10 km per hour. Mamayang hapon asahan natin by 2 p.m. ito po ay nasa layong 755 km ng east of Etchaque, Isabela. So mga kababayan, ito po ay may maximum sustained wind na abot po ng 95 km per hour at nasa category severe tropical storm. Mas malakas po ito sa hapon kumpara sa umaga. At inaasahan na ang kilos nito ay nasa westward at 15 km per hour. Kabayan, itong Bagyong Leon po na ito habang tumatagal ay patuloy pong lumalakas at within 24 to 48 hours ito po ay magiging typhoon category. So mas malakas na po ito, kabayan. Kaya patuloy pong pinag-iingat lalo na po dito sa may Northern Luzon na posibleng apektado po ng trough nitong Bagyong Leon. At inaasahan din po natin na ngayong araw posible na pong itaas ang signal number 1, strong wind signal number 1 dito po sa may Cagayan Valley at Bicol region. At ito pong pananatili, kabayan, ng Bagyong Leon ay inaasahan nating magtatagal hanggang Wednesday po yan. So posible po itong lumabas by Thursday na po at tatama po ito maglalandfall sa may Taiwan o kaya southern portion po ng Ryukyu Island, Japan. So iyan po yung forecast natin sa paglandfall po nitong Bagyong Leon. Inuulit ko po, kabayan, hindi po ito maglalandfall sa Philippine landmass. Ang tanging nagpapadala lamang po ng pag-uulan sa ating bansa ay ang trough po nitong Bagyong Leon. Kaya kahit sobrang lakas nito at magiging isang typhoon ay hindi naman po ito maglalandfall. Kaya inaasahan natin na hindi kasing lakas ng epekto ni Bagyong Christine ang posibleng maging epekto nitong Bagyong Leon. Dahil posibleng hanggang signal number 2 lamang po pinakamataas na wind signal na maaari nating ibaba dito po sa epekto o dulot ng Bagyong Leon, particularly dito po sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley and the northeastern portion po ng Bicol region. Samantalang ang bugso naman po ng hangin na epekto nitong Bagyong Leon ay mararamdaman po natin dito po sa bahagi ng Batanes, Babuyan Island, Batangas, malaking bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Bicol region, Visayas, malaking bahagi po ng Northern Mindanao at malaking bahagi po ng Caraga region. Kaya pinag-iingat po natin ang mga kapatid natin dyan na nakatira dahil expect po natin na magiging malakas po ang bugso ng hangin ngayong araw. And by tomorrow po, inaasahan na malakas naman po ang bugso ng hangin dito sa may Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Camiguin. Dagdag pa dyan, kabayan, ang extreme northern Luzon ay posible pong maapektuhan lalo na po kung kikilos na po pa northwestward over the Philippine Sea itong Bagyong Leon. So yung outer rain bands po nito ay posibleng makaapekto po o maramdaman nitong mga nakatira po sa extreme northern Luzon. Dagdag pa dyan, kabayan, pinapalakas din po ng Bagyong Leon ito pong southwesterly wind flow na dati pong pinapalakas ng Bagyong Christine, pero sa ngayon na nagko-contribute na po sa paglakas ng southwesterly wind flow ay ito pong Bagyong Leon. So posible na pong maapektuhan nito ang Visayas, Mindanao and the western section po ng southern Luzon. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kapatid dyan. Apektado rin, kabayan, ng Bagyong Leon ang ating pong mga coastal waters. Kaya hanggat maaari ang ating mga kapatid na mangingisda ay hindi po muna pinapayagang pumalaot dahil magiging mataas po ang alon sa karagatan. Ito po yung mga apektadong karagatan, kabayan, kaya tayo po ay maghinig. Kasama po dyan ang seaboards ng Batanes, the seaboards of Calayan Island and Babuyan Island, the northern and eastern seaboard po ng mainland Cagayan Valley and Catanduanes. Sa ngayon, kabayan, may good news ako sa inyo na ito pong Bagyong Christine ay hindi na po babalik pa o makababalik pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nang ito po ay naglandfall sa Vietnam, ito po ay tuluyan na pong humina. So kung ito man ay mag-U-turn, ito po ay magiging isang mahinang LPA na lang at hindi na po ganap na bagyo. Kaya wala na po tayong dapat na ikabahala. Ang tanging paghandaan at i-monitor po natin ay ito pong Bagyong Leon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, pasuyo naman ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang ulat panahon. Ingat tayo kabayan, God bless po sa lahat.